Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating topic tungkol sa HIV. No? Hindi na po masyado tungkol sa condom, kundi tungkol sa bakit talo ang condom sa HIV. Okay? At ito po ay dahil sa 4Ps na nakakapatay. Hindi po yung 4Ps na binibigay ng gobyerno, no, para tulungan nila ang mga mahihirap, no, kundi yung 4Ps na nakakapatay, na yun po ang talagang tunay, ang mga tunay na dahilan kung bakit po ay lumalala, dumadami at bumabata po ang mga pasyente na meron pong HIV na infection. Okay? So, kaya po dahil sa 4Ps, hindi po kaya ang condom. Okay? Kailangan i-address ng gobyerno itong mga 4Ps na yung unang P, okay, na nabanggit ko na po kahapon ay yung sexual promiscuity. Ibig sabihin, pag promiscuous ang isang tao, hindi siya kontento sa isang partner. Okay? Marami siyang sexual partners. At ano pong dahilan? Okay? Dahil po ito sa kaniyang immoral desire for sex. Okay? So, obvious naman po na, anyway, babasahin ko na lang po ito because dahil sa sakit ng leeg po natin minsan nakakalimutan talaga natin kung anong mga importante na dapat sasabihin po natin dito sa video, no? Obvious naman po na talagang talo ang condom dahil ito po ay isang band-aid strategy lamang na kaya lang ng condom na harangin ang semilya na meron HIV o ang ari ng babae na meron HIV, pero hindi kaya ng condom na harangin ang sexual promiscuity o ang immoral desire for sex. Okay? Hindi kaya haharangin or pigilan ng condom ang immoral desire for sex ng isang tao na promiscuous. Okay? So, para maging successful ang programa ng gobyerno kontra sa HIV, kailangan rin harangin ang immoral desire for sex na isang tao na promiscuous. So, katulad sa baha, no? Talo ang flood control projects dahil hinarang lang ng flood control project ang baha. Para manalo ang programa ng gobyerno kontra sa baha or flood, kailangan harangin ng gobyerno ang immoral desire for money ng mga illegal loggers, illegal miners, mga high-end house developers, mga kumpanya na into banana plantation business. Okay? Kasi yung mga negosyo na ito, whether illegal man or legal, ay nakakasira po sa kalikasan. Sa makatuwid, no? Ang dapat bigyan ng pansin ay hindi lamang yung mikrobyo or virus, no? Or yung tinatawag natin na HIV or Human Immunodeficiency Virus. Okay? Hindi lang bigyan ng pansin yung semilya, kundi yung tao, no? Na meron immoral desire for sex. Lalo na yung tao na yun na positive na po sa HIV. Ganon din sa baha, no? Ang dapat bigyan ng pansin ng gobyerno ay hindi yung baha lamang, kundi yung mga tao na meron immoral desire for money or yung meron negosyo na illegal mining or illegal logging or high-end house developing or yung mga malalaking kumpanya which are into banana plantation business, no? Dahil po, ito po mga negosyo ay nakakasira po sa kalikasan natin. At alam ba po ninyo bakit ayaw nila pag-usapan itong mga politiko na nakaupo ngayon? Ayaw nila pag-usapan yung
mga totoong dahilan ng baha, katulad ng sasabihin ko ulit, no? Illegal logging, illegal mining, no? Legal na high-end na house developing, yung mga banana plantation. Alam mo po ninyo, ayaw nila pag-usapan yan na yun ang dapat tutukan ng gobyerno. Yun ang dapat itigil ng gobyerno. Kasi sila po ang mga may dahilan ng baha natin. Alam mo po ninyo bakit ayaw nila pag-usapan? Eto. Kasi mas maraming politiko ang masangkot dahil ang mga nanalo na politiko sa lokal or kaya sa national elections ay malamang nakatanggap ng campaign money. Galing sa, ulitin ko na naman, illegal loggers, illegal miners, mga high-end house developers, mga kumpanya which are into banana plantation business at iba pa. Okay, ang common denominator ng mga ito ay sila po ang nagsisira ng kalikasan natin. At ulitin ko po, ha? Okay? Anong koneksyon ng pagsisira ng kalikasan at sa baha? Sorry, medyo lumayo muna tayo ng konti sa HIV. Pero balikan po natin yan. Anong koneksyon? Sinabi ko na po ito. Pag sinira mo yung kalikasan, itutumba po ninyo mga puno, wala na po mag-absorb ng tubig tuwing may umuulan, okay, sa bukid. Kaya po, diretso po yung tubig dito sa probinsya or dito sa syudad. At alam po ninyo kung talagang galing sa bukid. Dahil ang tubig ay hindi talaga yung ordinary na flood water na marumi pero hindi yung brownish, no? Okay? Ang tubig po ay talagang very brownish kasi kasama na po dyan yung lupa. Ayun. Kasi po, dahil sa mga illegal na logging at saka illegal na mining, okay, yung lupa sa bundok ay talagang medyo lumambot na po. Okay? Pag wala ng puno, wala nang hahawak sa lupa kasi ang mga roots ng mga puno, mga ugat ng puno, sila po ang humahawak ng lupa. Kaya po pag tinanggal yan, magkakaroon po tayo ng soil erosion. At pag lumakas yung ulan galing sa bukid, syempre, dala-dala po yung tubig, yung lupa. Kaya po, napaka-brownish. At kasama po dyan yung mga, minsan, yung mga malalaking parts ng puno. Okay? So, anyway. So, ang resulta, no, pag condom lang po ang approach, no, ang resulta, syempre, lumalala, dumadami at bumabata ang mga nagkakaroon ng HIV na infection. At, syempre, lumalala rin po ang problema natin sa baha. Kasi nga, mali po talaga kung condom lamang at kung flood control project lamang. Gamutin po natin yung dahilan ng HIV, which is the immoral desire for sex, at yung dahilan ng baha, which is the immoral desire for money on the part of the illegal miners, illegal loggers, at iba pa. Dahil, at ulitin ko po, no, pag hinaharang ang virus lamang, syempre talo yung kondom. Pag hinaharang ang baha lamang, syempre talo ang flood control project. So, ang unang P, yung promiscuity, ay pumapatay sa tao. Huwag sisihin yung virus dahil pag sinisi natin yung virus, sinisi rin po natin yung Panginoon natin dahil ang Panginoon natin ay gumawa ng mga mikrobyo at kasama po dito yung human immunodeficiency na virus, no? Bakit ginawa ng Panginoon yung virus? Hindi po para patayin ng Panginoon ang mga tao, kundi para i-check ang pag-uubuso
ng tao. Ang pagiging promiscuous nila. Ang pagiging hindi kontento sa isang partner lamang. Ano yung ibang P's na pumapatay bukod sa promiscuity, which is our first P? Number 2 P ay yung power. Kadalasan, nangyari ito sa mga kumpanya. Dahil mas mataas ang ranggo ng isang empleyado, ay ginamit niya yung power niya para pumilit na makikipagtalik sa isang empleyado na mas mababa yung ranggo. So that is abuse of power. Okay? Parang yung mga manager or supervisor or team leader, no? Kontra sa mga subordinate. Hindi makahindi dahil pagdating po sa evaluation report ng mga subordinates o yung mga empleyado na mas mababa ng ranggo, tanggal ang empleyado pag hindi pumayag siya na makikipag-SEX. Okay? So, yun po ang dahilan kung bakit dumadami po yung HIV. Hindi lang po promiscuous ang isang tao, kundi inabuso niya yung power niya bilang isang manager, isang supervisor, isang team leader, o isang boss. Okay? At ano yung pangatlong P? Okay, syempre, ang number 1, promiscuity. Number 2, power. Ang number 3, poverty. Kawadun. No? Dahil mahirap lang ang empleyado at kailangan ng trabaho, pumayag na lang ang empleyado na makikipagtalik sa kaniyang superior or supervisor or manager or team leader or boss na meron pong HIV. Otherwise, pag hindi pumayag, syempre, ang evaluation report ay hindi magiging maganda at syempre, matatanggal po yung empleyado. At ang pang-apat na P ay yung poison or alak. No? Hindi po classified as medical poison ang alak, okay? Dahil ito po'y classified as isang substance abuse lamang. Bakit pumipilit ako na isang poison ang alak at isa ito sa mga dahilan kung bakit pumutok ang HIV? Ayan, sa susunod na lang po na videos natin. Maraming salamat po.